ang babaeng gumamit ng peking sign language dahil trip-trip niya lang. Nangyari itong lahat sa Tampa, Florida, kung saan isang police conference ang pinapalabas ka sa TV sa pagka-aresto ng isang kriminal. Since isa nga sa mga magulang nung nabiktima nga ng kriminal na ito ay wala ngang pandinig, isang sign language interpreter yung nagtatranslate nga ng lahat ng sinasabi ng mga pulis. Mamaya lang, marami nga sa nakapanood ng police conference yung biglaan na nga lang magagalit. Hindi dahil sa binabalita nila, kundi dahil sa isang taong pinagtitripan daw sila. At ito nga, yung sign language interpreter daw. Itong taong nagtitrip daw ay si Derlin Roberts na di umano, random words lang daw yung pinagsasabi nito sa mga sign language niya. Basically, yung mga sign language niya, mga random words lang at hindi nga saktong translation. Yun sa isang teacher na nagtuturo nga din ng sign language na wala nga ding pandinig na nakapanood nga nung ginawa nga ni Derlin, she sat up there and waved her arms like she was singing Jingle Bells. To be fair din naman kay Derlin, may mga actual sign language words din naman siyang nagamit pero ayun nga, hindi siya nagkukonekta sa isang sentence. And sa mga words na ito, ang please, here, 55,000, for, and work, na nakachamba siya na may mga salita talaga siyang natamaan pero hindi pa rin talaga nagme-make sense yung mga sinasabi niya. Hindi ako nanonood ng Naruto pero parang ganito rin yung ginagawa nila sa mga kamay nila no? Sa tingin ko, may mga alam naman talaga siya mga sign language words pero sobrang basic and random nga lang. Sobrang random, hindi nga niya kayang bumuo ng actual sentences for translation. Basically ako sasabihin ko, marunong kaya ako mag-Korean? Sangham nina? Ano ba? Hanadu? Ganun. Ayon sa ilang mga taong nakapanood na hindi nga rin makarinig, sobrang disappointed and nagagalit nga daw sila doon sa mga pulis. Kasi paano nga daw nakalusot yung isang fake sign language interpreter tapos ipinalabas pa nila live on TV. Pensa naman ng mga pulis, biglaan na lang daw kasing sumulpot itong si Derlin at nagpresenta nga na maging sign language interpreter nila. Puro inassume na nga lang nila na baka may nagpatawag or may nangangailangan nga, kaya hinayaan na nga lang nila. Nga dito rin naman sa atin yung mga balita, may mga sign language interpreter din tayo Mga taong nasa maliliit na box sa gilid ng mga balita, so siguro nga, honest mistake lang din talaga yun sa mga kapulisan. Yun pa sa mga pulis, wala daw silang idea kung bakit nag-volunteer na mag-sign language interpreter nga siya in the first place, given na wala naman siyang alam sa pagsa-sign language. Siguro daw, baka trip-trip nga lang. Subukan naman nilang kontakin nga ulit si Derlin para humanap nga ng sagot at malaman nga kung bakit nga niya ba ito ginawa, pero ayun nga, ayaw na nga magpakita ni Derlin. Nakakatawa lang din talaga dito, hindi na to first time na nangyari. Dahil may mga ilang sign language interpreter kuno na rin sa iba't ibang mga bansa nga ang nagpapanggap nga lang tapos kung ano-ano lang yung sinasabi nga nila live on TV. Katunayan in 2013, isang fake interpreter din ang nag-interpret nga sa mga sinasabi nga ni Barack Obama pero ayun nga, kung ano-ano lang yung mga pinagsasabi niya at di na nga siya hinuli ng mga pulis at napag-alamang meron nga siyang sakit sa pag-iisip. Yun lang naman, sana hindi na to maulit-ulit, sana maayos na nga nilang salain yung mga interpreter nila bilang respeto na rin sa mga taong nangangailangan talaga sa kanila.